Alam nyo ba na sinakop tayo ng mga British noon? Oh, British, hindi castle. Astig, di ba? So, back in 1762, habang busy ang Spain sa giyera sa Europe, biglang dumating ang British warships sa Manila. May dala silang sundalo, kanyon at planong agawin ang power center ng Castilian sa Asia. Sa gitna ng 7 Years' War, na parang isang malaking global conflict kung saan magkaaway ang Spain at Britain, gumawa ng bold move ang British at nag-decide na i-invade ang Manila bilang strategic play against Spain. Noong September 24, 1762, 13 British warships na may dalang 6,000 sundalo ang dumating sa Manila Bay. Hindi ready ang castles para doon. At after several days ng labanan, bumagsak ang Intramuros noong October 6. Sa loob lang ng 2 linggo, nasa kamay na ng British ang Manila at Cavite. Pero heto ang nakakagulat, hindi nila nasakop ang buong Pilipinas. Nakatakas si Governor General Simon de Anday Salazar papuntang Pampanga at doon siya nagtayo ng bagong gobyerno. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumaban ang mga kawal at militsya ng Pilipinas. Kahit kontrolado ng Britain ang Manila, napapalibutan sila ng kanilang mga kalaban. Isolated, stressed out. Sa loob ng Intramuros, naging magulo ang sitwasyon. Nagtakbuhan ang mga British sa mga simbahan at bahay. Grabe ang pagnanakaw nila sa mga Chinese traders. Naputol ang mga kalakal. Nayanig ang bayan. Halos 20 buwan ang lumipas. Hanggang April 1764 after pirmahan ang Treaty of Paris, inutusan ng Britain na ibalik ang lahat ng teritoryo na nasakop nila, kasama na ang Manila, sa Spain. Umalis ang mga British, halos kasing bilis ng pagdating nila. Pero ano ang epekto nito? Kahit temporary lang, ipinakita ng British occupation kung gaano kahina ang kapit ng Spain sa Pilipinas. Naipakita rin na marunong tumindig at lumaban ng mga Pilipino, kahit sa gitna ng kaguluhan. Ito ay paalala na kaya nating mag-organisa at lumaban, hindi lang laban sa Castile, kundi pati na rin sa ibang foreign invaders. Minsan puno ng sorpresa ang kasaysayan. For a moment, naging laruan ng Manila para sa mga imperyo, pero ang diwa ng paglaban ng mga Pilipino ay nanatiling matatag.